Ang Lakers higit na mas pinaghahandaan ngayon ang long-term contract ni Luka dahil eligible na yung pumirma ng 4 years extension na inaabot hanggang sa 228 to 229 million. Hindi siya eligible para kumuha ng Supermax ngayon na aabot sa 345 million extension sa Lakers dahil na-trade siya bago matapos ang rookie extension niya sa window ng Dallas Mavericks. Kung pipirma lang siya ng 4 na taon, maximum lang ang makukuha niya gaya nga ng 228 million. Pero pwede siyang mag-take ng mas maikli mula sa 3 years deal na may player option sa last year niya. Kaya magiging free agent siya sa Lakers pagpasok ng 2028. At kung maaabot niya naman yung 10 years veteran status sa Lakers mismo, magiging eligible na siya dyan mula sa 35% na max of cap at dadaan siya sa potential na mas malaking contract sa Lakers. Mula naman sa 418 million sa 5 years, super max deal to mga pare ko ya, at di malabong hindi nga raw ibigay sa kanya yan ng Lakers ngayon kung magkataon. Simula naman kasi ng matrade si Luka sa Lakers, nakikita na nasa ibang direksyon na talaga yung mga to. Sa report wala silang binigay na short term o extension contract kay Lolo Bron na nangangahulugan na wala na nga raw talagang plano ang Lakers na patagalin pa sa kanila itong si LBJ. At sa report ngayon, handa na nga raw talaga ang franchise ng Lakers na mag-move on dito sa superstar na si Lolo Bron. Sakit pighati ang inabot talaga ngayon ng Lolo Bron natin na itchapwero sa Lakers. Sa offseason na to, dumaan ang Lakers na merong full roster na, pero kailangan gumawa nga raw yung mga to ng key decisions para makagawa pa ng mas magandang moves para magkaroon sila ng flexibility sa salary cap at roster construction. Meron silang Shake Milton na pwedeng i-waive ang contract mula sa 3 million non-guaranteed, sila Rui Hachimura, Gabe Vincent, Maxi Kleber na mga expiring na ang contracts kasama yung mga first round pick hanggang sa 2031. Kaya meaning lang na makakabuo pa nga raw ngayon ang Lakers ng mga trade package para makakuha pa ng talent o star player na maa-add nila sa roster. Dahil nga sa rebuilding mode na ang Lakers para sa magiging future nila sa kamay mismo nitong si Luka Doncic. Kinuha nila itong si DeAndre Ayton na center na merong synergy na kay Luka at wing defender na si Jake Larabaya na pwedeng maging secondary backcourt kung sakaling hindi nila ma-secured ang kontrata ni Reeves sa susunod na summer. Yan talaga yung plano ng Lakers, lalo na si Reeves, yung isa sa pinakamalapit at malaki ang respeto na pinapakita kay LBJ. Kaya hindi malabo na kung umalis si LBJ, sumunod na rin itong si Reeves dyan. Sa mga movement nga raw na yan ng Lakers, makikita mo mismo yung paghahanda ng mga to sa malaking pagbabago ng roster at pag-transition mismo kay Luka bilang mukha ng franchise at paghandaan ng mga to yung pag-alis ni LBJ. Hindi mo masasabing hindi nasapawan itong si Lolo Bron sa Lakers, lalo na ngayon na makikita mo naman talaga yung pag-disrespect nga raw ng Lakers dito kay LBJ. Mula sa pagre-rebuild ng roster nang hindi nga raw ini-inform itong si Lolo Bron, tulad rin ng pag-trade kay AD, pagbenta ng franchise papunta kay Mark Walter hanggang sa paglabas nga raw nitong si Luka at Rob Pelinka, hindi nga raw in-invite itong si Lolo Bron. At ngayon yung report na pinaka red flag nga raw na ginawa ng Lakers dito kay LBJ yung hindi pag-offer ng mga to ng extension o kahit short term na contract lang. Kaya naman kumpara sa paghahanda nga raw ng mga to sa long term extension na planong ibigay dito kay Luka, meaning na talagang ang focus nga na kay Luka na, lalo na pagdating sa contract. Kaya makikita mo nga raw yung mga disrespectful na ginagawa na ngayon ng Lakers kay Lolo Bron. Kaya hindi nawawala yung mga espekulasyon ng malaking partways ang mangyayari para dito kay LBJ at sa Lakers ngayon. Dahil kung plano nga raw ng Lakers mag-rebuild sa paligid ni Luka, malaki ang posibilidad na hindi na talaga si LBJ ang i-priority ng mga to. Kaya naman kung papayag nga si LBJ sa isang buyout contract na mangyayari, pwedeng mas maging pabor sa Lakers yan dahil sa paglaki ng cap flexibility nila. And the good things, malaki rin naman yung posibilidad na maraming teams ang kumuha dito kay LBJ sa oras na maging buyout ang contract niya sa Lakers. Dahil 5 teams ngayon yung nagpapakita nga ng malaking interest dito kay Lolo Bron. Mula sa Dallas Mavericks, Cavaliers, New York Knicks, Boston,